Manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang ang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa at pagpalain mo po ang aming mga guro na sa amin ay matyagang nagtuturo. Pagpalain mo rin ang mga magulang na patuloy na nagsusuporta sa amin at ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Maaari na kayong umupo. Bago tayo tutungo sa ating bagong aralin, ay natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating huling tinalakay? Okay, mahusay. Ang ating huling tinalakay ay ang pagpapanatili ng maayos na tindig. So, ano-ano ang mga paraan upang may maayos na tindig? So, una, ang maayos na pagtayo. Pangalawa, maayos na pag-upo. Pangatlo, maayos na pagtulog. At ang wastong pagbubuhat ng gamit sa lapag. So, magaling. So, ngayon naman, may inihanda ako isang laro at ito ay tinatawag na hulaan nyo. Okay. So, ang gagawin nyo lamang ay uhuhulaan nyo lamang ang mga nasa larawan. Okay, so handa na ba kayo? Okay, so ang unang larawan. Kusina nga ba? Mahusay. Silid lutuan o kusina? Mangalawang larawan. Walis tambo. Tingnan natin. Walis tambo. Mahusay. Pangatlong larawan. Sala nga ba? Magaling. Silid tanggapan o sala? Panghuling larawan. Pandakot nga ba? Magaling. Pandakot o tinatawag din natin itong dustpan. So, ano-ano ang iyong mga nahulaan? Kaya inyong mga nahulaan ay ang mga silid ng ating tahanan at ang mga kagamitan na karaniwan nating ginagamit pag tayo ay naglilinis ng ating tahanan. So, sa tingin nyo, or may ideya na ba kayo patungkol sa ating bagong tatalakayin ngayong gabi? Yes, magaling. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa mga silid sa tahanan at paglilinis ng tahanan. Sa mga silid ng tahanan. Sa isang bahay ay mayroong iba't ibang silid. Ang silid tanggapan o living room, silid tulugan o bedroom, silid kainan o dining room, at silid lutuan o tinatawag din na kitchen, palikuran o comfort room, at ang silid labahan. Ngunit, may ibang tahanan na iisa lamang ang kanilang silid o tinatawag nitong studio
type na uri ng bahay. So, pagpasok mo pa lamang sa kanilang pinto, makita mo na ang kanilang silid tanggapan o sala na sa gabi ay nagiging silid tulugan. Sumanda naman kaliwa, nakita natin ang kusina, palikuran at silid kainan na tinatabunan lamang ng kurtina. Okay. So, dadako naman tayo sa mga gamit ng bawat silid ng tahanan. So, una, silid tanggapan o sala. So, dito tinatanggap ang mga panuhin at pahingahan pagkagaling sa eskwela o trabaho. So, ang karaniwang kasangkapan na matatagpuan dito sa sala ay telebisyon, sala set, stereo component at DVD player. Sa sala, dito tinatanggap ang mga bisita o panauhin, kaya kinakailangan na lagi itong malinis at maayos. So, dito rin papahinga ang mga kasapi ng mag-anak pagkagaling sa kanilang trabaho o eskwela at nanonood ng TV o kaya nakikinig ng mga musika pantanggal ng bagot o pagod. So, ang mga kagamitan na karaniwang nakikita sa sala o silid tanggapan ay telebisyon, sala set, stereo component at DVD player. Ngayon naman ay ang silid kainan. Sa dito kumakain at nagsasalo-salo ang mag-anak. Meron itong mababang mesang kainan at mga silya. So, kung minsan, dito din gumagawa ng mga takdang aralin ang mga anak. Yan naman ay silid lutuan o kusina. So, dito inihahanda at niluluto ang pagkain, naguhugas sa mga pinggan at ang mga kagamitan sa pagluluto. Sa kusina, dito natatagpuan ang cabinet na mga kagamitan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Dito natatagpuan ang refrigerator, microwave oven, kalan, at marami pang iba. Silid tulugan. So, dito natutulog at nagbibihis ang mga kasapi ng mag-anak. So, maaari ditong mag-aral, manahi, o magbasa habang nagpapaantok. So, dito matatagpuan ang cabinet ng damit, tukador at silya, cabinet ng aklat, at makinang panahi. Palikuran o banyo. So, dito naliligo, dumudumi at umiihi. Ngunit sa ibang bahay ay magkahiwalay ang paliguan at palikuran. So, dito nakalagay ang cabinet ng gamit sa paliligo at ang mga toalya. So, dito natagpuan ang mga sabon, ang mga shampoo, at iba pa na ginagamit sa paliligo o ginamit sa pagliligo. Ngayon naman ay ang labahan. Karaniwan itong nasa labas ng ating bahay, ngunit sa ibang tahanan may hiwalay na lugar ng labahan at plantsahan. So, dito nakalagay ang cabinet ng mga gamit panlaba, paglalaba at pagpaplantsa. So, ngayon naman ay tutungo tayo sa mga salik sa pagbili ng kasangkapan. So, una, ang pangangailangan. Maarami o kaunti ang gagamit. So, pagbibili ng bagong kasangkapan, isaalang-alang kung marami ba o kaunti lamang ang gagamit. So, pangalawa, gamit. Saan gagamitin? So, saan nga ba gagamitin ang mga ito? Kung bibili kayo ng bagong kasangkapan. Halaga. Makatwiran ang presyo. Mura ba o mahal ang kasangkapan inyong binili?
Pang-apat ay maginhawa. Masarap gamitin. So, masarap gamitin, ang ibig sabihin ay pag ginagamit natin ay walang aberya o walang komplikasyon. Sa panghuli ay laki ng paglalagyan. Gaano kalaki ang silid na paglalagyan? So, dapat isaalang-alang natin ang mga ito upang hindi masayang man kung ano ang ating binili na bagong kasangkapan. Yun naman ay ang mga alituntunin sa pag-aayos ng kasangkapan. So, una ay pagsamasamahin ayon sa gamit. So, halimbawa sa ating silid lutuan. So, pagsamasamahin ang mga pinggan, ang mga kubyertos, ang mga kawali, mga kaldero, upang pag gagamitin na natin, madali lang natin mahanap. Sa pangalawa naman ay ilagay ang malaking kasangkapan sa tabi ng dingding. So, ang halimbawa nito ay ang refrigerator. So, dapat nating ilagay ang refrigerator sa tabi ng dingding upang hindi ito madaling matumba. Pangatlo naman ay iwasang maglagay ng kasangkapan sa kanto ng silid. So, dapat nating iwasang maglagay ng mga gamit sa kanto ng silid upang hindi tayo maaksidente. So, halimbawa, kapag tayo ay nadadapa, diba? So, upang hindi tayo masugatan. Pang-apat naman ay kailangang hindi ito makasagabal sa daan. So, kailangan hindi ito nakasagabal sa daan upang kung magkakaroon man ng mga emerhensiya ay madali lang tayong makakalabas ng ating tahanan dahil walang nakasagabal sa daan. Sa panglima, iwasang matakpan ang bahagi ng bintana at pintuan. So, ito naman upang makapasok ang liwanag at tulad ng sinabi ko kanina, upang madali lang tayong makalabas kung may emerhensiya man na mangyayari. Sa pang-anim ay iangkop ang laki ng kasangkapan na paglalagyan. So, iangkop ang mga laki ng kasangkapan na paglalagyan upang hindi ito maging crowded sa isang silid. Diba? Hindi ito masikip. Diba? Sa paningin. So, pagpito, iayos ang kasangkapan upang madaling linisin ang silid. Ito naman ay dapat iayos ang mga kasangkapan o i-organize upang madali lang nating linisin ang silid. So, ngayon naman ay magpapakita ako ng video tungkol sa mga iba't ibang silid ng tahanan. Iba't ibang bahagi ng bahay. Isinulat ni Christian P. Alipio. Kamusta? Ako si Marco. Ipakikita ko sa inyo ang iba't ibang bahagi ng aming bahay. Ito ang mapa ng aming bahay. Ang bahay namin ay mayroong sala. Dito kami tumatanggap ng panauhin. Dito din kami sabay-sabay nanonood ng TV o nagbabasa ng libro ng aking pamilya. Ito naman ang aming silid kainan.
Dito kami kumakain ng almusal, tanghalian at hapunan. Ito naman ang aming kusina. Dito kami nagtatabi ng aming pagkain. Dito din kami nagluluto at maghuhugas ng mga pinggan. Ito naman ang aming banyo. Dito kami naliligo at nagsisipilyo. Ito naman ang aming silid tulugan. Dito kami natutulog ng aking pamilya. Ito ang iba't ibang bahagi ng aming bahay. Sala, silid kainan, kusina, banyo, at silid tulugan. Hanggang sa muli, paalam! Okay. Yon ang mga iba't ibang uri ng silid ng bahay. Una ay ang silid tanggapan, pangalawa ang silid lutuan o kusina, silid tulugan, lambahan, silid palikuran, at ang silid kainan. So ngayon naman ay tutungo tayo sa paglilinis ng tahanan. So, ang paglilinis ng tahanan ay isang gawaing dapat matutunan ng kabataan sa kasalukuyan upang maitanim sa kanilang isipan ang mga kabutihang na idudulot nito sa mag-anak. So, ano nga ba ang kabutihang na idudulot ng paglilinis ng ating tahanan? So, ang ating tahanan, kung ang paglilinis sa sarili at katawan ay mahalaga, nararapat lamang na isinasagawa din ito sa ating sariling tahanan upang sa ganon ay ligtas at malayo sa sakit ang mga naninirahan sa loob nito. So, ang malinis na tahanan ay kaaya-aya sa paningin at nakakatuwang pagmasdan. So, masarap tumira sa isang malinis at maayos na tahanan dahil nakapagdudulot ito ng magandang pakiramdam. So, maraming paraan ng paglilinis ng tahanan tulad ng pagpupunas ng mga kasangkapan at mga bahagi ng bahay, pagwawalis, pagliligpit at pag-aayos ng mga kagamitan, pag-aayos ng higaan, paglilinis ng palikuran at paghihiwalay ng mga basura at pagtatapon ito sa wastong tapunan. So, ngayon naman ay ang mga kagamitan sa paglilinis ng tahanan. So, una, walis tingting. Ang walis tingting ay ginagamit sa pagwawalis ng malaking kalat at sa paligid ng tahanan. So, ito rin ay ang walis tingting din ay ginagamit kapag ang sahig ng bahay ay gawa sa kawayan at ginagamit nito ng pag-alis ng agyo sa ibabang bahagi ng tahanan, itaas na bahagi ng tahanan. Ngayon naman ay ang walis tambo. Ito ay may pinong hibla na mainam pangwalis sa malinis na sahig tulad ng baldosa at tabla. So, ang baldosa, kung sa wikang Ingles
pa ay tiles. Ngayon naman ay ang basahan. Ito ay pamunas ng kasangkapan sa dingding, sa cabinet, sa mesa, o sa iba pang kagamitan. So, ito naman ay pandakot. Ito ay ginagamit itong pandakot ng mga winalis na mga kalat o dumi. Ito naman ay maliit na balde o batsa. So, dito nilalagay o ikinakanaw ang mga likidong palinis tulad ng sabon at pan-disinfect. So, karaniwan itong nilalagyan ng mga sabon upang sabon. So, panlampaso o mop. So, ginagamit ito sa paglilinis o paglalampaso ng sahig. So, itong mop ay nilulublob sa balde upang magamit sa paglilinis ng sahig. So, ngayon naman ay magpapakita ako ng isang video ng mga kagamitan na karaniwan nating nakikita sa ating tahanan. EPP Performance Task 2. Mga kagamitan sa paglilinis ng bahay: walis, tambo, pandakot, floor mop, vacuum cleaner, basahang tuyo. Basahang tuyo. Ginagamit sa pagtatanggal ng alikabok at pamunas ng kasangkapan. Walis tambo. Ginagamit sa pagwawalis ng sahig na makinis. Pandakot. Ginagamit upang dakutin ang mga dumi o basura. Vacuum cleaner. Ginagamit sa pagsipsip ng alikabok sa carpet at upuang upholstered. Floor mop. Ginagamit na pamunas ng sahig. Thanks for watching! So, ngayon naman, alam niyo na kung ano ang mga silid o bahagi ng tahanan at ang mga kagamitan sa paglilinis ng tahanan. So, ngayon naman ay tutungo tayo sa inyong unang gawain. So, ito ay iguhit ang mapa ng iyong tahanan o floor plan, kalakip na ang mga kasangkapan na nakapaloob sa bawat silid. So, ipapakita ko isang larawan na isang halimbawa ng floor plan. So, dito matatagpuan ang living room. Ang mga kasangkapan na nakikita sa living room ay TV at sofa. So, sa dining room naman ay ang mga mesa at ang mga silya. So, sa bedroom naman ay ang mga tokador, ang kama, at sa bathroom ay inidoro at bathtub. Sa panghuli naman ay ang kitchen o silid lutuan. Makita natin ang ref, ang lababo, at ang kalan. So ngayon, pagkatapos nyong iguhit ang inyong floor plan, ay ibabahagi nyo sa harapan kung ano-ano ang mga pamamaraan inyong ginagawa upang panatilihing malinis at maayos ang inyong tahanan.
So, ano ba ang ginagamit nyo ng mga panlinis? Gamit ba kayo ng walis tambo, pandakot, basahan, ano pa ba? O kaya gumagamit ba kayo ng vacuum cleaner upang malinis ang inyong sofa? So, bibigyan ko lamang kayo ng siguro 3 minuto upang gawin ang gawain. So, magsimula na. So, ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama. Ang nakita natin sa larawan ay isang maruming bahay. Nakakalat ang mga basura, ang mga washing machine, ang mga kagamitan ay nagkalat o isang maruming bahay. So, ang bahay na ito ay hindi nalilinisan. At sa pangalawang larawan naman ay isang bata na nakagat ng lamok. So, sa tingin niyo, pag hindi nalilinisan ang ating tahanan, ano ang sakit na karaniwan nating makukuha pag hindi nalilinisan ang ating tahanan? Tama. Na tayo ay makakakuha ng sakit na dengue. So, ang dengue ay nakukuha natin sa mga lamok na kumakagat sa ating balat. So, ang lamok ay naninirahan sa mga nakaimbak na tubig sa ating kapaligiran, minsan din ay sa madidilim na parte ng ating tahanan na hindi gaano nalilinisan. So, doon sila naninirahan. So, bakit nga ba mahalaga ang paglilinis ng ating tahanan? So, mahalaga ito upang hindi tayo madapuan ng mga iba't ibang sakit tulad ng dengue. Diba? Kaya, kinakailangan na laging malinis ang ating tahanan upang hindi tayo madapuan ng mga iba't ibang sakit. So, ano nga ba ang pamamaraan upang hindi makagat ng lamok? So, una, maglagay ng off lotion o isang uri ng lotion na hindi at ang paggamit ng katol. So, ginagamit ang katol upang pamatay ng mga lamok. At gaya din ng off lotion, nababahuan sila sa usok ng katol. At ang huling pamamaraan upang maiwasan na makapasok ang lamok sa ating bahay ay ang maglagay ng screen sa ating bintana o sa pintuan upang hindi sila pumasok dahil may screen na nakaharang. So, ang malinis na tahanan ay, kaaya-ayang tirhan at masarap sa pakiramdam dahil ligtas tayo sa mga iba't ibang sakit na kaya kinakailangan na lagi tayong maglinis ng ating tahanan upang hindi tayo madapuan ng iba't ibang sakit tulad ng dengue at marami pang iba.
So ngayon naman, at tutungo tayo sa inyong huling gawain. So, panuto. Punan ng wastong sagot ang hinihingi ng bawat bilang. So, isulat ito sa isang 1/2 sheet of paper. So, ito is 10 items lamang. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang gawain na ito. So, maraming salamat sa pagkikinig at magandang gabi sa inyong lahat.